Good day mga ka-Fixit! Paano magmaneho kasabay ang maraming motorsiklo? Defensive driving with motorcycles tayo ngayon mga ka-Fixit. In this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Nandito tayo ngayon sa Zapote. Actually, papunta ito na Zapote Market, no? Zapote Palengke mga ka-Fixit. Galing po tayo ng intersection ng St. Dominic dahil tayo po ay dumaan na Aguinaldo Highway. So, mga nakakalam na lugar na ito, shoutout po sa inyong lahat. So, dito sa lugar na ito, marami po talagang dumadaan na motorsiklo. Actually, from Mondays to Fridays, kapag dala ko yung service ko na si Glicky, dito po ako dumadaan dahil dito po yung service road. Hindi naman po tayo makakadaan na expressway dahil hindi naman po 400cc yung motorsiklo natin. So, lahat ng mga motorsiklo na below 400cc na paluwas ng Manila, dito po karamihan ng daan. Kung mapapansin ninyo, ayan, maraming mga sumisingit-singit na motorsiklo. Ginagawa ko rin po yan. Okay mga ka-Fixit, so natural nature po kasi yan ng motorsiklo at kailangan po nating maintindihan yan at kailangan po nating tanggapin. So, magbibigay lamang po tayo ng space in between para makasingit po sila. Huwag po tayong maging madamot sa kalsada mga ka-Fixit. Okay? So lahat po naman po tayo ay dumadaan dito sa kalsada na ito, and lahat naman po tayo nag-share sa taxes na kailangan nating bayaran para sa makadaan sa mga kalsada na ito at maipagawa itong mga kalsada na ating dinadaanan mga ka-Fixit. So sharing is caring lang po mga ka-Fixit, no? Huwag po nating masyadong ipaglaban yung ating karapatan porque malaki o mamahalin po yung ating sasakyan. So bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang karapatan na naangkin para po sa ayan, mali po yung ginawa nung ano na yun, no? Nung bus na yun mga ka-Fixit, mali po yung pagdaan niya doon. Pero unfortunately hindi po siya hinuli ng enforcer. Mukhang tanggap na ng mga enforcer na ganun sila. Okay? Anyway, mga ka-Fixit, ito mapapansin niyo, solid white line po yung nasa gitna ng kalsada na ito. At umu-overtake po sa ating mga motorsiklo, no? Nagka-counterflow po sila mga ka-Fixit. So actually bawal po yan, pero ginagawa po yan ng maraming motorsiklo, no? Lalo na kung wala naman po silang kasalubong. Okay lang naman po yan basta wala naman po kasalubong at hindi po mag-akos ng aksidente. Yung lane filtering, marami rin po dumadaan sa pagitan ng mga sasakyan. Lane filtering po ang tawag dyan. At meron din naman po dumadaan sa shoulder. Doon sila umu-overtake sa shoulder. Delikado rin po yun mga ka-Fixit. So defensive driving lamang po mga ka-Fixit. So marami po talagang motorsiklo dahil kasi sa Pilipinas. Actually mas sa statistics mas marami po ang motorsiklo kaysa sa mga four wheels sa mga panahon na ito. At lalo pa pong dadami yan dahil po yan sa paglobo or inflation rate, sa pagtaas po ng rate ng gasolina. Kaya marami po ang nagtatransfer mula sa four wheels papunta sa two wheels. Okay, and mas mabilis rin po siyang nakakasingit-singat, mas mabilis na nakakarating sa destinasyon dahil motorsiklo nga po ay maliit mga ka-Fixit. Actually, yun po ang mga rason ko din kung bakit nagmumotor ako kapag pumapasok ako sa trabaho from Mondays to Fridays. Okay? So, kailangan po natin tanggapin yan, and kailangan po nating isaalang-alang yung safety natin and safety rin po ng mga nakamotor. So defensive driving lamang po mga ka-Fixit. So disclaimer lamang, hindi ko po sasabihin itong mga bagay na to dahil lamang sa ako po ay nagmumotor din. So nagsishare lang po ako ng information sa inyo para maging defensive driving din po kayo kapag nakakasabay nyo po yung mga nakamotor para iwas aksidente. Alam nyo naman sa batas natin dito sa Pilipinas na kahit kasalanan pa nung nakamotor, halimbawa counterflow siya tapos nabangga sa'yo at namatay, wag naman sana, pananagutan mo pa rin yung reckless imprudence ka pa rin doon mga ka-Fixit. So defensive driving po ang makailangan para makaiwas tayo sa ganyang mga insidente. Kaya kung mapapansin mo, counterflow na yung ibang mga motor dito, lampas na sila sa linya. So dahil wala namang sasakyan dito sa kanan natin, yan, medyo adjust tayo ng konti. Ito, mali ginagawa ni ate, kita mo counterflow na nga yun, umu-overtake pa siya. Okay? So pag mga ganon, pwede mo naman businahan ng konti para medyo tumabi siya, pero wag mo nang harangan. Yung iba kasi napapansin ko, hinaharangan pa nila. Talagang pinaglalaban nila yung karapatan nila mga ka-Fixit. Pagka ganon, iwasan mo na lang para iwas abala, iwas aksidente. Okay? Kung maaalala ninyo, mayroong nag-viral na video, yung isang big bike, hinarangan yung isang naka four wheels na nasa tamang linya. Talagang humarang siya doon at nagmamalaki pa siya sa ginawa niyang pagharang mga ka-Fixit. So para makaiwas sa mga ganong insidente,
no? Iwas na lang po tayo. Ayan, nakita mo maraming mga nagka-counterflow. So ganyan po talaga dito mga ka-fix-it, no? Adjust na lang tayo kasi wala namang sasakyan dito sa kanan natin para iwas aksidente. Kasi sobrang traffic po talaga sa lugar na to, kaya hindi maiwasang gawin nila yan. Alam nga naman kung susunod po kasi lahat actually ng motorsiklo sa linya, no? Pipila sila dyan kasama ng mga 4 wheels. Sobrang magta-traffic po yan mga ka-fix sa dami ng motorsiklo. Kaya kita mo maraming dumadaang motorsiklo dito. At sa tagal na rin ng pagmamaneho ko bilang isang rider, na matagal na rin po ako nagmamaneho, iba't ibang motorsiklo na yung dumaan sa kamay ko. Since high school nagmamotor na po ako, no? So yung skills ko, hindi naman po sa pagmamalaki yung skills ko sa pagmamotor, medyo mataas na level na din. And yung defensive driving ko, pati din sa pagmamotor, ganun din sa pagdadrive ng 4 wheels is medyo mataas na level na din. So yun po yung mga information na gusto kong i-share sa inyo mga ka-fix-it. Ayan, so tamang position lamang tayo, gitna, dito sa lane na ito. Ayan, kita mo si kuya, medyo lampas siya, pero okay lang yan. Yeah, medyo umatras siya ng konti kasi posible siyang hulihin ng mga enforcer. So, nasa gitna tayo ng lane natin, nasa tamang position tayo. Ayan. Kita mo yung mga motorsiklo. Usually yan, mag-iipon-ipon yan dito sa right side mga ka-fix-it. Pero yung mga liliko dito pa kaliwa, palabas ng talaba, yan, mag-iipon-ipon sila dito sa kaliwa. Okay? So kapag ka mga ganito, minsan may mga motorsiklo na pupunta sa unahan mo, lalong-lalo na kung ayan, may empty space pa naman, wala pa dun sa may dilaw na yellow box. Ayan, pupunta yan sila dyan sa harapan at dyan sila mag-iipon-ipon. So okay lang yung mga ka-fix-it kasi much better na kapag ka nag-green light, unang-una silang mag-go-go, no? Kasi kapag ka nasa unahan ka minsan, tapos biglang nag-green light, minsan kasi may mga motorsiklo na biglang mabilis yung arangkada nila, gusto nila mauna sila. So minsan nagkukos yun ng aksidente. So much better na nasa unahan sila, pag-go muna silang lahat bago ka umarangkada para iwas aksidente. So part yan ng defensive driving. Okay mga ka-fix-it. So isa pa mga ka-fix-it, ito pa, tip din to. Kapag ka ganitong intersection, pag nag-green tayo mga ka-fix-it, dahan-dahan lang po sa pag-arangkada. Obserbahan mo yung mga kabilang, yung kaliwa at saka yung kanan, yung panggagalingan ng iba pang mga sasakyan. Kasi minsan merong mga motorsiklo or 4 wheels na humahabol sa red light. Minsan kahit red light na, pipilitin pa rin nilang makahabol para lang makauna. So defensive driving lang. Ayan, kagaya yan, nag-green, no? Dadahan-dahanin ko lang yung arangkada kasi minsan may humahabol. Okay lang yung mga ka-fix-it, paunahin mo sila, walang kaso dyan. Minsan din dito sa may kanang bahagi, may bigla rin papasok. So tingnan mo palagi yung side mirror mo. Ito maraming motor, tinitingnan ko yung side mirror ko kung may paparating. Wala naman, so safe tayong nakalipat ng linya. So ganun lang, obserbahan mo lang palagi yung paligid. Lagi kang alerto sa side mirror at saka rear view mirror mo. Okay? Lalong-lalo na sa mga blind spot. Yung blind spot nga po pala sa bawat sasakyan, iba-iba po yung blind spot ng bawat sasakyan. Kasi may sasakyan na maliit, kagaya nito. May sasakyan na malalaki, kagaya ng pick-up, mga urban, yan. Ibang-iba yung mga blind spot nila sa blind spot ng sasakyan na to. Kaya obserbahan mo yung sasakyan mo kung saan ang mga blind spot yan. Ito usually yung blind spot to, nakaka-block to ng paningin, no? So kaya know your blind spots, practicein mo yan para mas makikita mo. Ito kagaya nito ito, yung mabagal na motor na nasa unahan natin. Dapat to kung ganyan siya kabagal, sa shoulder siya nagpapatakbo, pero nandito siya sa gitna. Kapag ganyan, yung iba kasing ginagawa ng ibang sasakyan, o-overtake ka niyan sa kanan. So wag nyo nang gawin yon kasi minsan yung mga ganyan bigla yung tumatabi. Minsan yan nagmamasid-masid kung may hinahanap siyang lugar na pupuntahan niya, no? Pwede rin naman, nabusinahan mo ng 2 beses. Ayan, pwede rin naman ganyan. Pag na-notice nyo yan, tatabihan. Pero kung hindi, wala tayong magagawa doon mga kapisi. Sundan nyo na lang yung flow ng traffic. Okay? So, ito magpapagas tayo sa gasoline station na yung mga kapisit. So, lilipat na ako ng linya at ako yung mag-aantay ng safe opportunity. Ayan, maraming motor na nasa gilid, so mag-iingat po kayo. Kita-kita ko sila sa side mirror. So, magsisenyas na ako ng lilipat ako ng linya sa right side. Titignan ko yung side mirror ko, rear view mirror kung may paparating. Kaya merong mabilis, so kita ko mabilis siyang lumalaki sa side mirror ko, kaya alam ko mabilis yung takbo niya. So libre na, lilipat na ako ng linya sa kanan. Dahan-dahan kong ginawa yan para safe.
So papasok tayo dito sa gasoline station na ito. Signal na ako ng kanan. Pero habang papalapit ako doon sa gasoline station, inoobserbahan ko pa rin yung right side mirror natin. Kasi minsan may biglang sumisingit na motor. Ayan, pag libre na, papasok na tayo dito sa gasoline station na ito. Kasi minsan, halimbawa, mapagas ka sa gasoline station, merong motorsiklo na pipilitin kang unahan na makapasok doon sa gas station o kaya overtake sa kanan. So, be alert sa mga ganong klase ng rider. So meron po kasi mga ganon, yung mga masyadong nagmamadali. Okay? Ayan, dito ako nagpapagas mga ka-fixit. Tip para sa inyo, dito yan sa Phoenix Fuel Station. Nakalimutan ko kung anong lugar ito. Pero dito po, mura ang gasolina. Ayan, kung mapapasin nyo yung super unleaded nila, 57.65 lamang. Ma'am, 500 yung super. 500. Unleaded sir? Isa ito sa mga pinakamurang nagtitinda ng gasolina dito sa lugar na ito. Actually, yung tinaanan natin kanina, yung Uno Fuel, doon banda sa may Zapote, at saka yung Petron, mura din po yung gasolina doon, pero mas mura dito. So dito po tayo nagpapagas. Kahit yung motorsiklo ko, dito rin ako nagpapagas, pero madalas nauubusan sila ng gasolina pagdating sa gabi. So kapag ka ganon, napipilitan ako magpagas sa iba. Ang ginagawa kong diskarte, papagas lamang ako na 100, tapos kinabukasan dadaan ulit ako dito para mag full tank. Ganun lang, para makamura tayo sa gasolina mga kapixi. Kasi sobrang taas po talaga ng gasolina ngayon, lalong lalo na sa mga malalaking gasoline station. Ayan, tip din, yun, kapag ka sinasara ng gasoline boy yung gasoline cap ninyo sa inyong gasoline tank, pakinggan mo, dapat makakarinig ka ng series of clicks, yung tama ba? Parang ganon. Ibig sabihin, nasara ng maayos yung gasoline cap mo. Pag hindi mo narinig yon, ipasara mo ng mas maayos o kaya ikaw na lamang yung gumawa. Thanks sir. Salamat. Okay, yan. Pump for super unleaded, ayan o, 57.65 lang per liter. Yung 500 natin, 8.67 liters yung inabot. O diba, mura dito. Sa iba kasi 60 plus na, no? 65, 67 pa nga eh. Okay mga kapikset. Ayan, so lalabas na tayo dito sa gasoline station na ito. So bago lumabas, ayan, mapapansin mo, ang daming dumadaan na motorsiklo. So defensive driving pa rin. Signal ako pa kanan kasi baka may nakasunod sa atin para alam nila kung saan tayo lalabas, pa kanan. So obserbahan ko lang ha, yung mga paparating na sasakyan, ayan, may bike, may motor, may jeep, iba-ibang klase ng sasakyan, pero lalong-lalo na yung mga motor. Huwag mong i-assume na pagbibigyan ka ng motorsiklo mga ka-fixit. Usually, karamihan sa mga nagmo-motor, hindi ka pagbibigyan makapasok, bihirang-bihira yung pagbibigyan ka. So antayin mo na mawalan ng paparating na motor, o kaya hintayin mo na na malayo yung mga paparating na motorsiklo or yung ibang sasakyan bago ka lumabas doon sa gasoline station o kung saan establishment ka pa man galing. So part yan ng defensive driving. Ayan, hindi tayo pinagbigyan ng taxi. Kita mo naman, nakasignal na nga tayo. May mga ganyan po talagang driver mga kapiksit, at kailangan po natin tanggapin yan. Pabayaan nyo lang, okay lang po yan. Huwag po tayong mapipikon sa sa ibang mga driver, kasi po yan eh, trigger po yan. Kumbaga pag uminit ang ulo mo sa kalsada, mati-trigger ka, tapos magkakaroon ng road rage. So delikado po yan mga ka-fixit, no? Ganon din po sa ibang mga nakamotor. Minsan pag alanganin mo silang na-overtaken o medyo naipit mo sila or nagit-git mo sila, minsan yung iba mga pikon, kaya magagalit sila, posible pong magkaroon ng road rage mga ka-fixit. So iwas po tayo dyan, defensive driving lamang. Okay? So actually meron na akong ginawang video tungkol dyan sa road rage, paano makaiwas sa mga road rage, and maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Okay? So magandang video yan mga ka-fixit para sa defensive driving. So after nitong video, panoorin mo yan mga ka-fixit. Okay? So kakaanan tayo dito sa Villar Sipag. Ayan, magsisignal na ako ng kanan kasi malapit na. Obserbahan ko yung motor na nasa likuran. Ayan, joyride pala yung nasa likuran mga ka-fixit. Ayan, pinagbigyan tayo, nagbagal siya. Kita ko siya sa rear view camera.
and sa side mirror. Usually kapag ka mga ganyan, mga joyride, angkas, yung mga ride hailing app, marami dyan, karamihan sa kanila or hindi man lahat, disiplinado mga ka-fixit, nagbibigay talaga sa kalsada at tumutulong din sa ibang mga motorista. Kasama yun sa training nila actually. Okay? So shoutout sa angkas tsaka sa joyride. Yan. So minsan na-try ko na rin na sumakay sa mga ganyang ride hailing app, no? Pero bihirang-bihirang mangyari, pero na-try ko na. Okay din naman yung experience na yun mga ka-fixit. Okay? So dito sa Villar Sipag, maluwag yung mga kalsada. Ayan, ang dami natin kasabay na motorsiklo tsaka mga nagbabike dito. So yan, defensive driving lang. Kapag tama naman ang position mo, tama ka rin mag-change lane, nagsisignal ka ng maayos, and marunong ka tumingin sa side mirror, sa rear view mirror, yan, magiging safe yung iyong pagmamaneho. Yan, delikado yung bisikleta na yun, sa gitna siya, dapat sa tabi na lang siya kasi ang daan talaga ng mga bisikleta dito sa pinaka right side, sa shoulder mga ka-fixit, may sarili silang lane dyan. Okay? So hanggang dito na lamang itong video na to dahil masyado na pong mahaba mga ka-fixit. Panoorin mo po yung ibang videos pa natin mga ka-fixit na patuloy ko pong isi-share sa inyo para maging isang defensive driver tayo mga ka-fixit. Dahil dito po sa Fix It Dennis Channel, hindi lamang po technicalities ng pagmamaneho yung aking sinishare, pati rin po yung defensive driving tips, tricks, and techniques para maging isang defensive and responsible driver po tayo sa kalsada. So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, fixing the way we drive.